Good morning po! Kamusta na po kayo? Ngayon po ay Monday, January 29, 2024. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. At ang ibabahagi ko ay nagpapatuloy pa rin kung paano tayo maging isang alagad ng ating Panginoon. Isang talata po ang aking babasahin sa bawat sa atin sa umagang ito. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So mga kapatid, ang kalakaran ng mundo ay taliwas sa pagiging tagasunod ng ating Panginoon. Kung ating titingnan, laganap ang kahirapan, karahasan, kasamaan, ang kadiliman na tila baga ito ay walang katapusan at namamayani sa ating kapaligiran. Ito ang hamon sa mga tagasunod ni Kristo, ang magliwanag upang mapawi ang kadiliman. Meron ako mga puntos na iiwan sa bawat sa atin sa umagang ito. Una, the challenge of visibility. Nararamdaman ang ating presensya sa kalagitnaan ng kadiliman. Tayo ay tinawag ng Diyos upang magliwanag at makita nga na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng ating patotoo na nagbibigay liwanag sa sanglibutan na tila baga punong-puno ng kadiliman. Pangalawa, the challenge of keeping the flame of faith alive. Paano ba natin mapapanatili ang ating mga ilawan? Mga kapatid, ito ay sa pamamagitan ng ating patuloy na paggawa ng ating spiritual discipline. Ano-ano po yung mga ito? Panatilihin natin yung fellowship, pananalangin, pagbabasa ng Bible at pagsamba. Sa ganitong kaparaanan ay magniningas, mag-aalam ang ating mga ilawan at patuloy tayong magiging tanglaw ng sanglibutan. At pangatlo, the challenge of translating the light into energy of action. Isalin ang ating liwanag at sa kilos. Kina-challenge tayo ng ating morning devotion sa umagang ito na hindi lamang mabubuhay sa pamamagitan ng salita, kundi ay isagawa natin ang ating mga natutunan at ipamuhay natin upang tayo ay maging ilaw ng sanglibutan. At yung panghuli, the challenge of purpose. Bakit tayo tinawag sa sanglibutan ito? Hindi para tayo sumikat at purihin ang mga tao, kundi upang maparangalan at mabigyang kapurihan ang ating Panginoon. So po, dumako po tayo sa ating prayer time para sa umagang ito ng Monday. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Lunes. Salamat po sapagkat isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming tinanggap buhat sa iyo. Ini-invite kami kung paano magliwanag ang aming mga ilawan sa pamamagitan ng aming patotoo, sa pamamagitan ng aming gawa, hindi upang kami ay mapupurihan, hindi upang kami ay maitanyag, kundi upang ikaw ay mapapurihan at maitaas. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang ginagawa, bigyan niyo po sila ng lakas, ng inspirasyon, ng tapang upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Pinagpipray ko po ang mga kapatid namin na papasok sa trabaho, opisina, tanggapan na kanilang kinabibilangan. Ganon din ang mga bata na pansamantalang nagkaroon ng break sa kanilang eskwelahan, nawa magamit nila ang kanilang mga araw sa mabuting kaparaanan. At ingatan niyo po at samahan din ang aming minamahal na bansa, ang mga churches na nagkakandak ng ganitong gawain, maging pagpapala sa iba. At higit sa lahat, kami na nakikiisa, nakikibahagi sa morning devotion ng Crossroad United Methodist Church. Marami pong salamat. Bless niyo po kaming lahat. Samahan niyo kami sa buong maghapon. Maramdaman ka namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo.
para sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Monday. I hope and I pray na kayo ay patuloy na iniingatan at sinasamahan ng Panginoon at patuloy na nararanasan yung kanyang presensya sa ating mga buhay. Katulad ng ating natutunan sa umagang ito, tayo ay maging ilaw, tanglaw ng sanglibutan, magliwanag tulad ni Kristo na tumawag sa bawat isa sa atin. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang kahapon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!